Mga kababayan, mga ka-walk, magandang umaga po sa inyong lahat. Ha? Ako po si Lan ng hashtag Walk with Lan at maligayang pagbabalik sa hashtag Walk with Lan. Hala mga kaibigan, kinancel na ni BBM ang Pasko. Ay nako, at sa kalagitnaan, nagkainitan ang dalawang mambabatas. Oo mga kababayan, sa gitna ng malamig na December 2025, mainit ang ulo ng marami dahil sa mga aksyon ni Bongbong Marcos. Pero bago tayo sumabak sa mainit na chismis at katotohanan, shoutout muna sa ating mga manonood sa buong mundo, sa mga OFW sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, United Arab Emirates, Italy, Japan, Germany, at Hong Kong. Salamat sa inyong walang sawang suporta. At syempre, sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, lalo na sa mga kabataan na naghahanap ng katotohanan, kayo ang tunay na bayani. Kung baguhan ka rito, mag-subscribe na at hit ang bell para sa higit pang witty commentaries tulad ng idol nating si Deo Macalma sa DZRH. Ngayon mga kawok sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLan. Pero bago tayo magsimula, paalala, habang nanonood, bakit hindi mag-shop sa YouTube Shopping via Shopee at Lazada para sa inyong home essentials tulad ng mga Christmas lights at kitchen tools o kaya ang ADV 160 motorcycle para sa mas madaling biyahe pauwi sa probinsya at vlogging products tulad ng microphones at tripods para sa inyong sariling content. Suportahan natin ang local sellers mga ka-walk. Mga kababayan, hala, kinancel ni BBM ang Pasko ko. Hindi literal pero parang ganun na rin. Batay sa mga katotohanan mula sa 2024 to 2025, ang ekonomiya sa ilalim ni Marcos Jr. ay puno ng butas, parang Swiss cheese na kinain pa ng daga. Ayon sa mga ulat, ang inflation ay nananatiling mataas, lalo na sa pagkain at enerhiya. Noong 2024, ang presyo ng bigas ay umabot sa 60 pesos kada kilo at hanggang 2025, wala pa ring solusyon. Si BBM na nangako ng bagong Pilipinas, pero ang bago ito ay bagong hirap para sa mahihirap. Parang si BBM ay Santa Claus na may budget cut, imbis na regalong pabahay at trabaho, ang binibigay ay pabigat sa bulsa. Sa SONA 2024, ipinagbawal niya ang POGOS, pero ang korupsyon sa flood control projects ay umabot sa bilyong-bilyon ayon sa ulat ng human rights. Watch at local na news. Noong November 2025, sinabi niya na no Merry Christmas para sa mga korap sa flood mess. Pero bakit hindi niya ito pinigilan mula sa simula? Parang si BBM ay naglalaro ng Monopoly. Siya ang banker pero ang pera ay nawawala sa jail ng korupsyon. Para sa mga OFW at kabataan, kayo na nagpapadala ng remittances mula US o UAE, ang inyong pera ay napupunta sa budget insertions tulad ng AKAP na puno ng anomalya. Ayon sa Freedom House Report 2025, ang korupsyon ay lumala na nagre-resulta sa mas mataas na utang ng bansa mula 13 million pesos sa trillion pesos noong 2022 hanggang 15 trillion pesos ngayon. Isipin nyo mga kawok, ang Pasko nyo ay kinancel dahil sa mahal na Noche Buena. Manok na 300 piso, lechon kwali na 500 piso, pero si BBM walang holiday break raw para suriin ang 2026 budget. Parang siyang estudyante na cramming sa exam, pero ang grade ay baksak pa rin. Mga kabataan, mag-subscribe para sa higit pang facts at sumali sa membership para sa exclusive Q&A. Ngayon, sa kalagitnaan, nagkainitan ng dalawang mambabatas. Sino ba sila? May blind item ala Deo Macalma. May isang BB at isang ID na magkapatid pero parang magkaaway. Si Bongbong at Amy Marcos. Ayon sa New York Times December 2025 report, si Amy bilang senador ay nag-criticize sa kanyang kapatid dahil sa enormous graft scandal. Init-init
At huwag kalimutan ng Marcos Duterte feud mula 2024 drug allegations hanggang 2025 impeachment threats ni Sara Duterte. Noong early 2024, nagsimulang away sa drug use accusations. Si Rodrigo Duterte nag-accuse kay BBM at vice versa hanggang 2025. Post-midterm elections, mga kaibigan. Lumala ito ayon sa Eurasia Review, ang power struggle ay nagre-resulta sa destabilized security sa South China Sea. Parang teleserye ito ang probinsyano pero sa Malacanang edition. Si BBM versus Duterte, parang wrestling match pero ang bayan ang natatalo. In-depth para sa mga OFWs, kayo sa Canada o Australia, ang instability na ito ay nakaka-apekto sa foreign investments na nagre-resulta sa mas konting trabaho sa PH. Para sa mga kabataan, ito ay lesson sa politics. Huwag magtiwala sa dynasties. Isipin nyo noong May 2025, si BBM ay nag-condemn sa reckless remarks ni Duterte, pero ang totoo, ang increased US military presence ay nagpapataas ng tensyon sa China na nagresulta sa mas mahal na imports. Mga taga-Japan at Germany, salamat sa panunood. Mag-shop sa Shopee para sa ADV 160. Perfecto para sa vlogging trips nyo. Sa ilalim ni BBM, ang human rights gains ay fall short ayon sa HRW January 2025. Unlawful killing sa armed conflicts, displacement ng civilians. Sa Mindanao, ang government forces ay involved sa abuses. Parang si BBM ay naglalaro ng hide and seek. Sa katotohanan, ang martial law legacy ng ama niya ay nananatili pero rebranded. Ang failure sa veto ng budget insertions noong 2025 ay nagpalala ng korupsyon. Akala ko ay para sa may hirap pero para sa bulsa ng mga politicians. Kayo ang susunod na henerasyon. Gamitin ang social media para sa advocacy tulad ng hashtag laban para sa katotohanan. Para sa mga OFW sa Hong Kong at Italy, ang sextortion at trafficking ay lumala pero wala ring aksyon. Data mula Chatham House, feud ay undermining security. Habang nagpapahinga, mag-browse sa Lazada para sa home essentials tulad ng air purifiers at vlogging cameras. Mga kawok, sa huli, ang Pasko ay hindi kinansel ni BBM, pero ang pag-asa natin ay nasa atin. Mula sa power struggles hanggang economic woes, oras na para sa pagbabago. Shoutout ulit sa Pilipinas, US, Canada, Australia, Great Britain, UK, UAE, Italy, Japan, Germany, Denmark, Hong Kong. Kayo ang lakas namin. Mag-subscribe na mga kaibigan, mga kababayan, mga kawok. Join membership at mag-shop sa YouTube via Shopee, Lazada para sa mga ADV 160, home essentials at vlogging gear. Salamat at hanggang sa susunod na episode. Laban at mabuhay po ang Pilipinas!